Nagsisimula ang pelikula sa pagkukwento ni Victor sa kanyang kaibigan na si Darcy kung gaano nabago ang kanyang buhay magmula nang siya'y maging halata. Bigla silang nakatanggap ng tawag sa telepono na nag-aanyaya sa kanila sa bahay ng kanilang boss. Pagdating nila, natuklasan nila ang isang nakatagong ref sa basement na naglalaman ng katawan ng isa sa mga empleyado ni Alphonse, si Paul. Natagpuan din nila ang isang mensahe na may enigmatikong #719 at susi ng briefcase. Ang briefcase ay naglalaman ng mga larawan ni Alphonse na matagal nang nasa ilalim ng banta. Nagpasya si Alphonse na mag-imbestiga at nakipagkita siya sa isa niyang pinaghihinalaan, si Harry. Itinanggi ni Harry na siya ay kasali, ngunit ang kanyang sulat kamay ay tumutugma sa nota. Isang marahas na konfrontasyon ang sumiklab na nagwakas sa kamatayan ni Harry. Pagkatapos, nagkaroon ng marahas na barilan sa pagitan ng mga taga-Jamaica at grupo ni Alphonse. Nasa mahirap na sitwasyon si Alphonse, ngunit ang matapang na mga gawa ni Victor sa pagpapabagsak mag-isa sa 3 kalaban ang nagligtas sa kanya at nakakuha ng kanyang tiwala. Isang araw, napansin ni Victor ang kanyang kapitbahay na si Beatrice, na pinapanood siya mula sa kanyang bintana. Si Beatrice, isang misteryosong dalaga na nakatira sa kabilang pasilyo kasama ang kanyang ina, ay lumapit kay Victor at ipinahayag ang kanyang interes sa kanya sa pamamagitan ng paglagay ng kanyang numero ng telepono sa mailbox. Nagsimula silang mag-usap at nagtungo sa kanilang unang aid, mas lalo pang nagkakilala. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin nang ibunyag ni Beatrice ang kanyang itinatagong layunin habang sila'y nagmamaneho. Siya ay may mga ebidensyang nagpapatunay na si Victor ay pumatay, at nagbanta siya na isusumbong siya sa mga awtoridad maliban na lang kung patayin niya ang lasing na driver na sanhi ng kanyang nakapilay na aksidente sa sasakyan. Lalong lumala ang kanyang mental na kalagayan habang paulit-ulit siyang nagpipilit kay Victor na isagawa ang pagpatay. Sa tangkang patahimikin siya, binunot ni Victor ang kanyang baril, aksidenteng nakapagpaputok ng isang bala sa bintana, at umalis sa eksena. Sa isang sangandaan, nagbigay si Beatrice ng ultimatum sa kanya. Sumang-ayon ka sa kanyang mga hinihingi o patayin mo siya bago umalis sa sasakyan. Pagbalik niya sa bahay, binasa ni Beatrice ang pahayagan at nalaman na ang lasing na driver na responsable sa kanyang aksidente ay nakatanggap lamang ng parusang 3 linggo sa bilangguan. Kinaumagahan, sina Victor at kanyang kaibigang Gregor ay nagpunta sa tindahan ng armas upang maghanap ng sniper rifle. Kinuwestiyon ni Gregor si Victor hinggil sa kanyang ugnayan kay Alphonse, at nagduda siya na ang intensyon ni Victor ay upang kumitil ng buhay nito. Sa yugtong ito, lumabas ang nakaraan ni Victor. Siya'y sumapi sa samahan ni Alphonse upang maghiganti dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa 2 taon ang nakalilipas. Sa di inaasahang pangyayari, nabawian rin ng buhay ang anak na babae ni Victor. Pagkatapos ay nagtungo si Victor sa isang lumang barko at doon ay dinukot niya ang isang lalaki, kapatid ni Ila, leader ng mga Albano na nakisangkot sa masaker sa pamilya ni Victor. Layunin ni Victor na simulan ang awayan ng Albano at ang pangkat ni Alphonse upang madaling mapuksa ang mga ito. Binisita ni Victor si Beatrice upang talakayin ang kanilang napupuntiryang patayin. Ipinaalam ni Victor kay Beatrice ang pangangailangan ng dagdag na panahon matapos mawala sa kanilang tanaw ang kanilang target ng ilang araw. Habang naghihintay, ipinakita ng ina si Beatrice kay Victor ng mga larawan ni Beatrice bago ang aksidente na siya'y maganda pa. Sa sumunod na tagpo, narinig ni Victor ang pag-uusap ni na Alphonse at ng kanyang kasama na si Lan. Binatikos ni Lan si Alphonse dahil sa pagpatay nito kay Harry at sa kanyang gang. Samantala, si Victor ay sinasadyang pumuwesto sa bubong na may dalang sniper rifle na handang paslangin si Alphonse. Inamin ni Lan na natanggap niya rin ang mga nakakatakot na larawan at isang kakaibang sulat na nakapangalan kay Alphonse. Dala rin niya ang mga susi sa tangkang malaman ang impormasyon buhat kay Alphonse. Siniyasat ang mga sulat at napagtanto ni Alphonse na ang pagbabanta ay hindi kay Harry kundi kay ibang tao. Kasabay nito, si Beatrice na nasa loob ng kanyang sasakyan ay namataan si Victor sa gusali. Ibinunyag ni Lon kay Alphonse na di na niya kaya pang tutukan ang kanilang samahang negosyo dahil sa mga bantang kinakaharap ni Alphonse na nagdudulot ng peligro sa kanilang komersyo. Si Darcy, na pursigidong tuklasin ang pinagmulan ng mga banta, ay nag-utos sa kanyang tauhan na ipabatid kay Alphonse ang pagbabanta. Nasa panganib, nilikida ni Victor ang driver niya habang si Alphonse ay lumisan sa restaurant at nagpadala ng text na nagtatanong kung nakuha na ba niya ang susi. Mabilis na umalis si Victor habang hinahabol ng mga kalaban ni Alfonso. Pagsapit sa gusali, sinakal ni Victor gamit ang lubid ang isa sa mga tauhan at inihagis sa bintana. Sa pakikipaglaban sa iba, sinikap ni Victor na makatakas sa daan, ngunit lumitaw si Beatrice sakay ng kotse para saklolohan siya. Tumalon siya sa loob at nagsimula ang isang habulan sa gang ni Alfonso. Bigla ang huminto si Beatrice at mapusok na hinalikan ni Victor sa bibig habang papalapit ang mga kalaban. Pagbukas ng kotse, bumaba si Darcy at kunwaring nalito si Victor. Gaya ng bagong dating, minadali ni Darcy at ang grupo niya na sabihan si Alphonse na nakawala ang bumaril gamit ang taxi. Nag-utos si Alphonse na sundan ng kanyang mga tauhan ang ruta ng taxi at umalis. Tumakas si Victor kasama si Darcy, handang tulungan si Alphonse sa kanyang ambisyon sa kriminal na mundo.
Kalaunan, ginamit ni Alphonse ang mahiwagang susi sa pagbukas ng mailbox at natagpuan ang nawawalang parte ng larawan. Pag-uwi ni Victor, kinausap niya si Beatrice, nagpunta sa kanya. Inusisa niya siya tungkol sa pagtail sa kanya, ngunit itinanggi ito ni Beatrice, bagamat inamin niyang umalalay siya. Sa pag-uusap, ibinunyag ni Victor ang masamang gawain ni Alfonso sa pagpatay sa kanyang pamilya, na nagtulak sa kanyang umasam ng paghihiganti. Nang usisain kung patay na ang target niya, tugon niya ay hindi pa. Isang gabi, nag-abang si Victor na umalis ang may sala mula sa bahay nito saka siya lumusob. Sa parehong oras, natauhan si Alphonse na may nakatagong mikropono sa kanyang telepono. Kinabukasan, nagtungo si Victor sa napabayaang bodega na kuta ng gang ni Alphonse. Diretso sa itaas, naglatag si Victor ng mga bomba. Sabay sa pagpasok ni Alphonse at ng kanyang team sa gusali. Nalaman niya na may sira ang remote ng bomba at bumaba siya para humalo sa mga tao. Mamaya, nag-ugnayan si Victor kay si Vigor na ipinaalam sa kanya na kailangan niyang manatili malapit sa bodega upang paghandaan ang pagsabog o mag-adapt ng bagong pamamaraan. Nangangamba si Victor na kulang ang kanyang oras para magpatupad ng mga pagbabago at tinanggap niya ang peligro. Sa mga sandaling iyon, dumating si Beatrice at natuklasan niya na inihanda ni Beatrice ang kanyang mga estratehiya sa kanyang kwarto. Inamin niya na isa siyang lumaban sa digmaan at nang malaman niyang isinasapalaran ni Beatrice ang buhay para sa paghihiganti, si Victor ay labis na nasaktan at umusbong ang kanyang pag-aalala sa kanya. Ang sumunod na tagpo ay nagpakita kay Ziller, ang ulo ng Albanian gang, na tumanggap ng isang parsela na naglalaman ng litrato ng kanyang dinukot na kapatid. Tulad ni Alphonse, Ilar din ay nakatanggap ng mga hiwa-hiwalay na larawan ng pamilya ni Victor. Kinagabihan, si Darcy ay tumawag sa intercom ni Victor, at inangkin na natukoy niya ang sniper na bumuntot kay Alphonse. Sinuri ng grupo ang pinaghihinalaang lugar na dinaanan ng taxi na sinakyan ni Paul bago siya binawian ng buhay, ngunit walang ebidensya ang nahanap. Pagkatapos, inabisuhan ni Victor si Darcy na kailangan na niyang umalis. Pagkatapos ng takip-silim, pumunta si Victor sa abandonadong bodega at nakipagkita kay Alphonse at sa kanyang grupo. Hinihinalang ang mga banta ay nagmumula sa loob. Nagtayo si Alphonse ng isang bitag upang ilantad ang sinuman na bumisita sa kanlungan upang makipag-usap sa kanya bilang posibleng taksil. Nang dumating si Victor, nagbanta si Alphonse na nangakong sirain ang pinakamahalaga sa taong nagbibigay ng banta. Subalit, dahil dati niyang nailigtas ang buhay ni Alphonse, nag-aalinlangan siyang ituring si Victor bilang taksil at hindi kumilos. Kalaunan, nilapitan ni Victor ang kanyang biktima, nangako ng kalayaan kapalit ng isang video na pagtatapat na nagngangalan kay Alphonse bilang kidnapper. Pagkatapos ay pinalaya ni Victor ang mga daga, na pinayagan niyang pahirapan ang bihag, ngunit kalaunan ay pinili niya ang mas makataong putok ng baril upang wakasan ang buhay nito. Pagkaraan, nakipagkita siya kay Beatrice at nakiusap na ipadala ang tape kay Ila, na inaakusahan si Alphonse ng pagtataksil at pagdukot sa kapatid ni Ila. Nakipagkita si Victor kay Darcy, na patuloy pa ring nagsisiyasat sa kamatayan ni Paul. Inihayag ni Darcy na si Paul ay naghahanap ng libingan ng Hungaryanong lalaki, ngunit ang motibo ay nananatiling hindi alam. Kalaunan, nakipag-usap si Victor kay Gregor, na nagbigay alam sa kanya na papalapit na si Darcy sa paghahanap ng libingan at malalantad na ang katotohanan. Sinabi ni Gregor kay Victor na tumakas na habang kaya pa niya, alam ang hirap para sa kanya na iwan ang kanyang misyon. Isang araw, habang naglalakad, si Beatrice ay pinagbabato ng mga kabataan na nagdulot sa kanyang pagkakatumba at pagkasira ng ulo. Nang dalawin siya ni Victor at matuklasan ang mga sugat, sinabi niyang isang maliit na aksidente lamang iyon. Sinabi niya kay Victor na ipinadala niya ang tape kay Ilir at pumayag sa isa pang pagkikita. Lumapit si Darcy kay Victor at sinabi sa kanya na ang lalaking nagbabanta kay Alphonse at kumukuha sa kapatid ni Ila ay maaaring isang Hungarian na nagngangalang Laszlo Karak, na pinaniniwalaan nilang napatay kasama ang kanyang pamilya. Nakakagulat na si Victor pala ay si Laszlo Karak, na lumikha ng bagong identidad upang iwasan ang paghinala mula sa sindikato. Sa gabing iyon, pumunta si Victor para sunduin si Beatrice para sa kanilang date. Ipinahayag niya ang kanyang nais na patayin na ang individual na responsable sa pinsala sa mukha ni Beatrice. Nang ipagtapat niya ang kanyang damdamin para sa kanya, matapat niyang pinaliwanag na hindi siya nakakaramdam ng parehong paraan at naniniwala siyang walang kinabukasan ang kanilang relasyon. Tumuloy sila sa tavern, kung saan madalas ang lasing na lalaki, at binaril siya ni Victor sa paglabas nito. Pagkatapos ay inihatid ni Victor si Beatrice pabalik sa kanyang tahanan. Sa parehong oras, natunton ni Alphonse at ng kanyang kupunan si Darcy sa isang sementeryo. Kung saan kinabukasan ay natuklasan nila ang libingan ni Lazo. Nakatanggap si Ila ng isang pakete at tinawagan siya ni Alphonse para tanungin kung talagang patay na ba si Laszlo. Nakatanggap si Beatrice ng isang mensahe na nagsasabing pinili ni Victor na hindi patayin ang Draper upang pahabain ang kanilang relasyon, na naiintindihan ang emosyonal na bigat na dala ng krimen para sa kanya. Samantala, abala si Victor sa paglagay ng mga pampasabog sa bodega ng mga gang. Binabalak ang isang bitag para sa mga Albanian, Alphonse, at ng kanyang gang.
Dumating si Darcy sa bahay ni Victor para sunduin siya, ngunit nang walang sumagot, siya ay nagpumiglas. Pumasok siya sa pamamagitan ng bintana. Sa isang pag-uusap sa telepono kay Victor, inihayag ni Beatrice na hindi niya dala ang tape sapagkat natatakot siya na maaaring mawala siya kay Victor. Imungkahin niyang magtanan sila at sinabihan siya ni Victor na maghintay sa kanyang flat. Nalaman ni Darcy ang tunay na intensyon ni Victor nang siyasatin niya ang kanyang tirahan. Tinalo ni Darcy si Beatrice at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Victor Laszlo at sinabi na ang lahat ay naghihintay sa kanya sa residensya ni Alphonse. Nagpunta si Victor sa tirahan ni Alphonse, na kung saan nandoon ang mga Albano. Sa pagbangga ni Victor ng kanyang sasakyan sa edifisyo, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang mga telepono sa loob. Sa isang peligrosong palitan ng putok, pinabagsak ni Victor ang mga kasamahan ni Alphonse maliban kay Darcy, na sinasadya niyang iligtas. Umakyat si Victor sa itaas, kung saan kinorner ni Alphonse at Iller si Beatrice. Nakaligtas siya gamit ang ilusyon habang nililito ni Victor ang grupo sa putukan at pinatugtog ang recording gamit ang computer. Nang marinig ang tape, tinutukan ni Iller ng baril si Alphonse. Sa pag-alam ng betrayal, inihanda ni Alphonse ang kanyang armas para sa depensa. Habang si Iller ay humihiling na ibaba ang armas, pareho silang nagpaputok sa bawat isa. Si Darcy, armado rin, hinabol sina Victor at Beatrice sa kanilang pagtakas. Inamin ni Victor na pinatawad niya si Darcy dahil siya na lang ang natitira sa kanyang pamilya, at ayaw niyang mag-isa. Ibinulsa ni Darcy ang kanyang baril, at hinayaan silang umalis. Sumakay sina Victor at Beatrice sa tren pauwi. Nagpalitan ng halik habang nasa daan.